Alam niyo ba na makakagawa kayo ng sarili niyong version ng buko pie sa bahay niyo gamit lamang ilang ingredients? Yes po, opo, tama kayo nang narinig. Kung paano, halika, panoorin mo ang video na to. Hello mga bebs! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. And for today's video nga, ay tuturuan ko kayo kung paano makakagawa ng napakasarap na buko pie. Hindi to yung nakasanayan natin na buko pie kasi yung gagawin natin ay ilalagay natin sa lumpia wrapper. So ang una nga natin kakailanganin ay itong buko. Ito nga pala yung buko na medyo matigas na, tinatawag dito sa amin na labayon. Sunod nga na kakailanganin ay itong cornstarch. Tansya-tansya na nga lang pala yung gawa ko dito kasi wala naman kaming panukat. Siguro mga 1 cup of cornstarch to, tapos nilagyan ko lang siya ng kaunting tubig. Tapos hinalo-halo ko lang, tapos pag na-dissolve na siya, isa-set aside ko lang. And dito nga sa separate na kawali ay naglagay lang ako ng isang can ng evaporated milk. Kahit anong brand, carry lang yan. Saka ko na rin isinunod itong condensed milk. Kalahati lang yung nilagay ko para hindi masyadong matamis. Nilagyan ko rin to ng 3 spoon of powdered milk. Sinunod ko na ang asin, pambalanse ng lasa. At naglagay ako ng kaunting sabaw ng buko. At nung nailagay ko na nga yung mga ingredients, ay binuksan ko na yung apoy. Saka ko nga ito hinalo-halo hanggang sa ma-dissolve ang mga ingredients na to. Kailangan nga dire-diretso yung paghalo para walang mamuo. At nung fully dissolved na nga yung mga sangkap, ay saka ko na nilagay yung buko. Inantay ko nga lang yan ng ilang minuto para kumulo, para yung mga sangkap ay maluto. At nung kumukulo na nga ito, ay saka ko nilagay yung cornstarch na itinabi ko kanina. At nung nalagyan ko nga siya ng cornstarch, ay hinalo-halo ko lang yan ng tuloy-tuloy hanggang sa mag-thicken yung mixture. And after ilang minutes, magiging ganito nga ang itsura nito. Kaya dapat kung gagawa kayo nito, talagang masipag kayo maghalo. Medyo mangalay nga rin to sa braso. Pero after nyan, sobrang worth it naman ng pagod. And ayan na nga, at naglagay na nga ako ng butter. Aantayin lang yan natin mag-melt. Kaya mix-mix lang, walang katapusang paghalo. Dapat nga yung mixture natin ay hindi masyadong basa. Kasi pag masyadong watery to, hindi to magandang gawing buko pie. Dapat yung ganitong saktong consistency lang. Adjust nyo na lang yung cornstarch if masyadong malabnaw. At pag okay na nga to, ay patayin na natin ang apoy and palamigin na muna natin. At habang pinapalamig nga namin yung mixture, ay sabi ko naman kay Kuya Lloyd nyo na siya na bahala pagtanggal ng lumpia wrapper. It's your time to shine. At para nga mas maganda yung kalabasan ng inyong buko pie ay gumamit kayo ng non-stick na kawali. At ito nga, at isinalansan ko na ng ayos yung mga lumpia wrappers. Nilagyan ko nga yan ng kaunting mantika para hindi dumikit yung wrapper at maganda yung pagkaluto nito. Ganyan nga lang mga bebs ang pagsalansan yan, and ilalagay na natin yung ating mixture. Dapat hindi sobrang nipis and hindi rin naman sobrang kapal yung ilalagay natin. Tapos i-flatten lang ng maayos para hindi naman bukol-bukol yung ating buko pie. At syempre para naman mas malinamnam ang ating buko pie, ay nilagyan ko to ng grated cheese. Ito po ay optional lamang, pwede rin namang walang cheese, pero mas masarap pag nilagyan ng cheese talaga. Super duper malinamnam ang buko pie. At after nyan ay finold ko nga lang ito at naglagay sa ibabaw ng lumpia wrapper para matakpan naman yung ibabaw nito. Tapos nung okay na nga ay tinakpan ko na to, saka ko binuksan yung apoy. Medyo mahina lang dapat yung apoy, alalay lang para hindi masunog yung ating buko pie. And syempre may tira pa tayong mixture, kaya yung tirang cheese ay nilagay ko na rin dito. Ito nga ay ibabalot ko lang sa lumpia wrapper na parang Shanghai ang style. O, diba? Ang perfect. At ito nga mga bebs, at luto na yung isang side ng buko pie, kaya kailangan natin siyang baliktarin. Oo. 1, 2, 3. Ayan, and syempre, yung isang side naman yung kailangan nating lutuin. And tapos ko na nga rin balutin yung natirang buko pie sa lumpia wrapper, and ito na yung lahat. And sa puntong ito ay luto na nga rin yung kabilang side ng ating buko pie.
Ay, grabe. Sobrang kinikilig ako dyan. At nagluto na nga rin ako dyan ng buko pie na binalot ko sa lumpia wrapper. 4 na peraso nga lang yung niluto ko dyan kasi yung iba ay ipi-freezer ko lang. Pwedeng pamerienda sa mga susunod na araw. At luto na nga. Kain po tayo. Super excited nga akong kainin to kaya hinati ko agad. Nice! At ito nga, at mas magandang kainin to pag ito ay malamig na. And dito sa part na to ay super duper happy ko talaga. Kasi napanood ko lang yung paggawa ng buko pie sa isa ibang content creator. Pero hindi ko alam na kaya ko rin pala siyang gawin. And super happy naman talaga ako sa kinalabasan ng niluto ko. And syempre, hindi lang ako yung nasarapan, kundi pati family ko ay nasarapan din sila. So, dun palang super satisfied na ako. Isa talaga to sa favorite kong foods at naalala ko ang pinaka masarap na natikman kong buko pie ay yung sa Sicilias na nabibili sa Tagaytay. Medyo pricey nga yun kasi yung isang buko pie is around 400 pesos. Tapos ilang slice lang yon. Kaya kung pang buong pamilya ay talagang nakakabit na naman. And pero dahil marunong na tayong gumawa ng buko pie, kayang-kaya na natin tong gawin dito sa bahay. Hindi ko na kailangang gumastos ng mahal para makatikim nito. At pati buong pamilya ay makakatikim talaga. Hindi pa mabibitin. Kaya kayo mga bebs, try nyo na rin gumawa ng buko pie. Super yummy and super dali lang nitong gawin. Kain tayo. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.